Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 5, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sana babaan naman ang lahat ng mga bilihin. Bunsod ng mataas na presyo ng bigas at krudo. Inflation rate ng bansa sumipa sa 6.1%. At meron na tayong sapat na plastic card. No? LTO, balik na sa pag-iimprenta ng plastic na driver's license. Pero pagre-renew ng mga expired na lisensya, by schedule gagawin. Kaanak ng 3 namatay na mangingisda sa Bajo de Masinloc, nananawagan ng hustisya. Habang Coast Guard nilinaw, pagkakabangga ng foreign vessels sa mga ito, walang kinalaman sa tensyon sa West Philippine Sea. At iba't ibang pakulo online bilang pagdiriwang ng Teacher's Day. Nakasabay ka na ba? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Muling tumaas ang inflation rate ng Pilipinas sa buwan ng Setyembre. Kabilang sa mga itinuturong dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at ang mabagal na pagbaba ng presyo ng krudo. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Limitado lang sa kakarampot na karne, pansit, sahog at pantimpla ang inabot ng 1,000 piso ng single father na si Tatay Arnel sa kanyang pamamalengke. Kung tutuusin, ganito na ang espesyal niyang handa na paghahatian pa ng 13 anak bilang selebrasyon ng kanyang ika-58 kaarawan. Dahil sa hirap ng buhay, tila walang happy sa happy birthday ni Tatay Arnel. Ayun, yan ang hirap pa rin talaga, sir, sa ganitong sitwasyon ngayon. Kulang-kulang din talaga sila sa sa budget pag ganitong sobrang kahirapan natin. Sa pinakabagong datos kasi ng Philippine Statistics Authority, lalo pang bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 6.1% nitong Setyembre 2023. Mas mataas ito kumpara sa 5.3% na naitala sa buwan ng Agosto. Ang numero unong dahilan, ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages tulad ng bigas, gulay, kabilang rin ang isda at iba pang mga lamang dagat. Nakaambag din ang pagtaas ng presyo ng karne, maging ang mabagal na pagbaba ng presyo ng krudo. Pag tumataas, all things being the same, pag tumataas yung mga items na ito, may mga expectations tayo na tataas yung ating inflation rate. Mas ramdam ito sa Central Luzon na nakapagtala ng 7.9% inflation rate, habang pinakamababa naman ang sa Central Visayas. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mananatiling mataas ang inflation sa mga susunod na buwan. Pero umaasang bahagya itong huhupa upang maabot ang 5 to 6% na inflation target ng pamahalaan para sa taon. Ang Finance Department naman, tiniyak na tututukan ng gobyerno ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Pero ayon sa isang ekonomista, para malabanan ito, kakailanganin ng bansa ng sustainable solution katulad ng industrialization ng agrikultura. Kasi marami ring manual kung i-mechanize yan, yung ibang sa agriculture, yung ibang proseso. So, kasi ang layunin mo, mas bababa yung cost of production and mechanize Tapos, mas efficient, mas maraming napoproduce at a lower cost. Sa harap ng banta ng patuloy na mataas na inflation, isa lang ang birthday wish ni Tatay Arnel mula sa gobyerno. Sana babaan naman ang lahat ng mga bilihin. Ganun lang, sir, dapat ang Kasi pabuti yung mayaman, kahit na naghihirap, ang mahihirap din nila maranasan ang paghihirap. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Good news naman tayo, inanunsyo ng LTO na ready na ulit itong mag-imprenta ng mga plastic na driver's license. Simula po yan bukas. Pero bago kayo sumugod, by schedule na po yan gagawin. Ang Balitang A to Z mula kay Giselle Simon. Good morning, ladies and gentlemen.
Goodbye papel na lisensya. Yan ang sinabi ng Land Transportation Office ngayong araw. Dahil maaari nang makakuha muli ng PVC card ang magre-renew ng driver's license. Yung mga driver's license na nag-expire noong April 1 to April 30, 2023, no? Binibigyan natin sila hanggang November 6 of this year para i-renew na nila yung kanilang lisensya, no? At meron na tayong sapat na plastic card, no? Driver's license cards, para ma-issue po sa kanila. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, pupwede nang magtungo sa mga LTO offices simula bukas. Pero para maiwasan ang mahabang pila, gagawin itong by batch kada buwan. Hindi natin sinabay-sabay for two reasons. No? Number one, kasi yung ating supply of plastic cards staggered rin naman. No? Pero mas importante, yung pangalawa, ayaw natin na bigla-bigla na lang lahat pupunta sa ating mga district offices, babibilaukan yung ating mga personnel, and chances are ahaba yung pila. Para sa mga napaso ng May 1 hanggang 31, maaari silang mag-renew ng hindi lalagpas sa November 30. Habang ang mga motoristang expired na ang lisensya mula June 1 hanggang 30, bibigyan hanggang December 31 para mag-renew. Hanggang January 31, 2024 naman ang para sa mga lisensyang nag-expire mula sa buwan ng Hulyo. So kung binayaran na nila to nung nakaraan, no, pero paper license lang ang nakuha nila, so all they have to do is go back to the district office or LTO office, no, na kung saan sila nagbayad, no, at ipresenta nila yung kanilang official receipt na nagpapatunay na binayaran na nila yung extension nila para ma-issue na lang yung kanilang driver's license cards. No? Nagpaalala naman ito sa mga hindi makakapag-renew ng kanilang lisensya sa nakatakdang petsa ay magkakaroon na ng penalty. Pero after November 6, yung mga nag-expire ng April 1 to 30, kung hindi pa nila i-extend after November 6, deemed expired na po yung kanilang lisensya. No? In which case, doon na kami magta-charge ng penalty. Matatanda ang noong Abril, nagkaroon ng kakulangan sa plastic cards at nagkaproblema rin sa bidder. Ayon sa LTO, aabot din sa 2.4 million na license holders ang naapektuhan ng backlog. Pero target nilang matapos ito bago mag-April 2024. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Samantala, nasolusyonan na rin ng Land Transportation Office ang problema sa kakulangan sa plaka. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, simula October 15, maaari nang makakuha ng plaka ang mga motor vehicle at motorsiklo. Habang nilinaw naman nito na hindi pa fully operational ang kanilang maibibigay ngayong araw dahil inaayos pa ang dalawang makinang nasira. Starting October 15, no? This year, pag kayo bumili ng sasakyan, no? Whether motor vehicle or motorcycle, no? Oro mismo. When I say oro mismo, pinag-uusapan lang namin sa mga dealers a specific timeline kung kailan darating yung iyong plaka, no? Hindi na kayo para maghintay ng matagal. The plates are here already. We're starting to produce already yung ating planta. Ang kanyang current capacity right now is 32 to 33,000 plates a day, no? Ang full capacity niya nasa mga 42 to 45,000 a day. Katarungan na tulong ang sigaw ng mga pamilya ng mga nasawing mangingisda sa Bajo de Masinloc. Kinondena naman ng pamalakaya ang anila ay karumal-dumal na hit and run ng dumaraang foreign vessel. May balitang A to Z si Kim Salinas. Gusto ko po managot po yung barkong bumangga sa kanila. Humihingi ng katarungan ang asawa ni Romeo Mexico, isa sa 3 mangingisdang nasawi sa Bajo de Masinloc. Hindi kasi alam ng biyudang si Melanie kung paano bubuhayin ang mga anak, lalo na at 9 na buwan pa lang ang pinakabunso nila. Kaya nga po yun nga po ang hinihingi ko ng tulong. Kailangan pong tulungan nila kami sa pagpapaaral ng mga anak ko, lalo sa mga pinansyal pong pangangailangan. Lubos din ang pangungulila ngayon ni Aling Nena sa pagkawala ng anak na si Dexter na siyang kapitan ng bangka. Masama talaga ang pakiramdam ko. Kasi siya ang nagsusuporta sa pagkabuhay ko.
Gawa ng mabait siya. Si Jennifer naman, inalala na lang ang yumaong ama na kahit senior citizen na, ay nagsusumika pa rin makapaghanap buhay. Siyempre wala man pong perpektong tao pero bilang tatay po napaka-perpekto ni Papa ko para sa amin kasi kahit na siyempre sa edad niya rin yan, parang hindi niya kami pinapabayaan. Lunes, October 2 nang salpukin ng bangka ng mga mangingisdang Pinoy ng isang foreign vessel. Bagay na itinuturing ng grupong pamalakayan na isang karumal-dumal na krimen. Natulad na naman ito doon sa mga nagdaang mga biktima na hit and run, no? Ng mga vessel na naglalayag, no? Sa ating exclusive economic zone. At hindi katanggap-tanggap ang ginawa dahil binangga na at iniwanan pa, no? Yung ating mga kababayan. Hit and run nga talaga yung dating. Oo. Kung alam man nila o hindi nila alam, may pananagutan dapat. Kung meron tatanungin mo kung may pagkukulang talaga sila. Kung tatanungin mo kung may napabayaan sila, meron talaga silang napabayaan. 11 ang pinalad na makaligtas mula sa bangungot na trahedya dulot ng mahabang oras na paglalangoy sa karagatan. Ang hiling nila ngayon na matulungan naman sana ang kanilang sektor. Tulong lang po sir, ang kailangan po namin, yun lang po. Wala na pong iba. Willing naman mag-offer ang LGU ng assistance sa kanila at makahanap sila ng trabaho nila. So hanggat hindi sila nakahanap ng trabaho nila, patuloy lang naman tayong tutulong sa mga pangangailangan nila. Ipinatawag na sa Maynila ang mga survivor ng insidente para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Hiling lang ng mga naulila. Kung ano yung kaparusahan na kaakibat nung nangyari kila Papa ko, gusto ko yun yung mata mo nila. Kung kailangan po nilang magbayad ng mga danyos, kung yung pagkakakulong. 4 na araw, ibuburol dito sa Golden Star Funeral Home, Subic, Zambales ang mga labi ng nasawi sa Baho de Masinloc matapos mabangga ang kanilang lula na bangka ng isang foreign vessel noong Lunes. Nakatakda naman itong ilibing sa darating na linggo. Para sa Balitang A to Z, Team Salinas. Walang kinalaman ng pagkakabangga ng isang foreign vessel sa isang Pinoy fishing boat na ikinamatay ng 3 mangingisda sa awayan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang nilinaw ng Philippine Coast Guard ngayong araw. Ayon sa PCG, nagpapatuloy pa ang investigasyon at inaalam rin kung may pananagutan ba ang oil tanker na MV Pacific Ana sa nangyari. Nagbigay ako ng instruction to request the survivors to be here in Manila para mas madali ang pagkuha natin ng impormasyon. At our expense, tayong magbabayad sa pagpunta nila dito. Para lang may siguro natin na first-hand yung information na makuha natin. Kalaban ng bayan. Ganito ang turing ni Vice President Sara Duterte Carpio sa mga kritiko ng proposed confidential funds. Ito ang kanyang kahasang sinabi sa kanyang speech sa 122nd Police Service Anniversary ng Philippine National Police Region 13. Sagot naman ni ACT Teachers Representative at House Deputy Minority Leader Franz Castro, tila gina-gaslight nito ang publiko dahil tila sinasabing maling kwestiyonin kung paano gastahin ang naturang pondo. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Samantala, pinaiimbestigahan ni VP Sara Duterte ang nag-viral na video ngayon ukol sa traffic sa Commonwealth Avenue, Quezon City na umano'y dahil sa convoy ng kanyang opisina. Sa isang sulat, hiling ni VP Sara sa Quezon City Police District na linawin ang insidente, lalo na at hindi raw totoong humingi ito ng tulong para rito. Nais rin ni VP Sara na panagutin ang isang pulis na nasa video na nagsabing bunsod ang pagsasara ng kalsada sa kahilingan ng Vice President. Hindi pa malinaw kung kailan kinuha ang video pero mababatid na wala sa Metro Manila ang VP Sara ngayong araw.
Samantala, pinasalamatan at binigyang pugay ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga guro ngayong araw sa pagdiriwang ng National and World Teachers Day. Sa kanyang mensahe sa isang aktibidad sa Butuan City, Agusan del Norte, kinilala ni VP Sara ang mahalagang papel ng mga guro sa lipunan. Inanunsyo rin nito ang handog na personal accident insurance mula sa GSIS para sa lahat ng guro at personel ng DepEd, habang isang variety show rin ang inihandog para sa mga teacher doon. Hindi naman nagpatinag sa panakanakang pag-uulan ang grupo ng mga guro para panindigan ang hinaing ng kanilang sektor ngayong World Teachers Day. Imbes na magpahinga, nag-unity walk ang Alliance of Concerned Teachers kasama ang iba pang grupo ng sektor mula USTian hanggang Menjola sa Maynila. Kasabay ng paggiit ng karapatan sa edukasyon, hiling nila na tanggalin ang confidential funds ng Department of Education at itigil ang pandre-red tag sa mga guro. Samantala, sa Lagro High School sa Quezon City, gumawa naman ang mga guro ng human formation ng katagang 50K. Ito ay upang ipanawagan na gawing 50,000 pesos ang entry-level na sahod ng mga teacher. Susunod sa ibayong balita, health workers sa US nagprotesta. At mamaya, maki-good vibes sa mga trending na pakulo online para kina teacher. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na katuwang ito ng Commission on Elections sa pagpapairal ng kapayapaan sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Sa kauna-unahang pagkakataon, binisita ng COMELEC ang headquarters ng PCG para pagtibayin ang partnership para sa eleksyon. Sa turnover ceremony, nagpaabot sa 10 milyong piso si COMELEC Chairman George Garcia kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu na gagamiting pondo para sa logistics. Sa ating halalan, kailangan natin ang tapang din. Kinakailangan yung lakas ng loob. Alam niyo po kasi napakahirap pagka ang kalaban, mga politiko na may mga pera, may mga makinarya. Tapos ang Commission on Elections ay hindi rin ganun kadami ang ating pong resources. Kung kaya talagang kakailanganin namin ang tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan, lalo-lalo na po ang Philippine Coast Guard. We will do our best to do our duty as a partner of COMELEC and of our government in ensuring a peaceful, credible, and successful conduct of upcoming election. Sumuko na ang 6 na pulis na sangkot sa pagpatay sa 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ayon sa mga otoridad, kusang dumulog ang mga ito sa CIDG Lucena sa Quezon Province kahapon October 4 kasunod ng pagpapalabas ng arrest order ng Navota sa Regional Trial Court laban sa kanila. Sa ilalim ng kanilang arrest warrant, walang inirerekomendang piyansa. Matatandaang namatay si Baltazar sa operasyon matapos mapagkamalang suspect sa kasong kriminal. Nagbabala ang Department of Education hinggil sa car loan scam matapos mabiktima ang 17 guro sa Pampanga Province. Sa modus nito, aakitin ng mga biktima sa passive income sa pamamagitan ng pagpasok sa Transport Network Vehicle Service pero walang natupad sa mga pangakong kita. Samantala, pinag-iingat naman ng Department of Budget and Management ang publiko sa mga poster online na gumagamit ng hindi beripikadong email address sa pangalan ni Secretary Amena Pangandaman na amenafpangandaman@gmail.com. Tiniyak naman ng ahensya ang agarang investigasyon at aksyon sa iligal na aktibidad.
Tinatayang 75,000 health workers ng Kaiser Permanente Hospitals at medical facilities ang nagsagawa ng kilos protesta sa US. Itinuturing na pinakamalaking healthcare strike sa kasaysayan ng Estados Unidos. Sigaw ng mga naturang health workers, ayusin ang kakulangan ng staff at taas sahod sa mga ospital noon pang COVID-19 pandemic. Nagsagawa ng strike ang Kaiser nurses at ilang unyon sa California, Colorado, Washington, Oregon, Virginia at Washington. Ang Kaiser ang isa sa pinakamalaking non-profit healthcare provider sa Amerika. Good news! Dahil may 2 ginto na ang Pilipinas sa ginanap na Asian Games. Ito ay matapos magwagi si Meggy Ochoa sa women's 48 kg class sa Jiu-Jitsu. Sa kabila ng kanyang iniindang lagnat, tinalo ng 33-year-old na atleta ang kanyang kalaban na si Balkis Abdullah ng United Arab Emirates sa advantage points at naiuwi ang ikalawang ginto ng bansa sa loob ng isang araw na laban. Ito rin ay karagdagan sa kanyang koleksyon ng ginto matapos din siyang makakuha sa iba pang malalaking events sa nakaraan gaya ng Southeast Asian Games, Asian Indoor and Martial Arts Games, Asian Championships at World Championships. Congrats! Sa aming pagbabalik, silipin ang mga pakulo sa social media ngayong Teacher's Day. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hindi nagpahuli ang ilang TikTokers na mga estudyante ngayong World Teachers Day. Tara't maki-good vibes sa kanilang mga trending na gimmick sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Hindi nga biro ang maging isang guro. Mula sa walang tigil na pagtuturo, mahabang pasensya, andyan rin ang paggabay sa mga bata at pagtayo bilang pangalawang magulang sa paaralan. Kaya naman ngayong World Teachers Day, kanya-kanyang gimmick ang mga estudyante upang magbigay pugay at pasayahin si teacher. May nagsayawan, nagsuntukan sila, at meron ring umarte na kunwari nag-aaway. Huwag niyong hybrid din si Sir. Ilang guro naman ang tila bumalik sa pagkabata at na-enjoy ang paglalaro ng trip to Jerusalem. May nahuli kang na nagtitiktok sa faculty. Oops, practice for Christmas party lang to, no? Meron ring tinodo ang giling sa pagsasayaw. Oh, sino ka dyan, sis? Ang pagiging guro nga raw ay isang bukasyon na bukod tanging humuhubog sa pagkatao ng lahat ng iba pang propesyon. Kaya naman sa ating teachers out there, ma'am, sir, kami dito sa Balitang A to Z ay taas noong sumasaludo sa inyo. Happy Teachers Day! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Thank you po sa lahat ng ating mga guro. Mabuhay kayo. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang aktor, producer at direktor na si Rainn Wilson. Ayon sa kanya, ang mga guro ay kayang mag-iwan ng malalim at mahalagang ambag sa ating buhay, kaya't dapat silang kilalanin bilang mga bayan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!